Ako si Francis Riudique. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, bagong species ng blueberry na diskubre sa Mount Apo. 47 senatorial aspirants idineklarang nuisance candidates. BBBM positibong walang magiging pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos matapos ang pagkapanalo ni Trump sa pagkapangulo. Kongreso binusisi ang anomalya sa milyong pondo ng OVP. Umano'y special treatment kay Kibuloy, binatikos ng isang kongresista. At 15-man roster ng Gilas para sa FIBA Asia Cup qualifiers inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Isang bagong species po ng microendemic tropical blueberry na tinatawag na Vaccinium phalax ang nadiskubre sa pinakamataas na bundok sa bansa na Mount Apo. Ayon sa bagong discovery ng mga plant taxonomists, ang halamang ito na nakilala rin sa tawag na wild berry ay kasing taas ng 2 taong gulang na bata bilang pinakamababa at maaari pang lumaki na katumbas ng 1 taong nasa hustong gulang o adult. Matatagpuan ito sa maliit na bahagi ng Mount Apo kung saan kinakain ng mga trekker at mountaineer habang binabagtas ang malaking bato sa tuktok ng bundok. Samantala, isang kasunduan ang nilagdaan ng MMDA at COMELEC nitong Martes upang magkatuwang na pamahalaan at isagawa ang midterm elections 2025. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Opisyal na lumagda sa isang kasunduan ng Metro Manila Development Authority o MMDA at Commission on Elections sa COMELEC para magkatuwang na pamahalaan ng maayos ang pagsasagawa ng eleksyon sa susunod na taon. Sa ilalim ng kasunduan, pinahihintulutan ng MMDA ang COMELEC na gamitin ang command center, mga kagamitan at personnel ng ahensya sa mga bagay na nauugnay sa koordinasyon, komunikasyon at monitoring para sa national at local elections sa Mayo 12. Nakapaloob din dito ang paggabay ng MMDA sa COMELEC para sa magiging operasyon, obserbasyon, final testing, mock election at iba pang aktibidad na nauugnay sa eleksyon. Bukod dito ay kasama rin sa kasunduan ng pagbibigay ng sapat na manpower, mga kagamitan at logistical support ng MMDA para alalayan ang mga election officer ng Kalakhang, Maynila maging ng main office nito para umasiste sa pagtanggal ng mga unlawful election material. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ni COMELEC Chair George Erwin Garcia sa pagpapaunlak sa komisyon para sa mga tulong na ito ng MMDA. Ayon naman kay MMDA Chair Attorney Romando Don Artes, call naman ng ating Pangulo sa Bagong Pilipinas na yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay magtulungan. Hindi lamang stand-alone ka agency, ikaw lang. Kung ano matutulong mo sa ibang ahensya, kailangan i-extend natin yan. Na siya namang sinang-ayunan ni Garcia. Magiging effective lang kami kung may kasama tayo. Magiging effective din sila kung may kasama din sila ng mga ahensya ng pamahalaan. This is a symbiotic relationship. I scratch your back, you scratch mine. Because in the final analysis, we belong to one government, and this should be a whole of government approach, if not more particularly, a whole of nation approach. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. ₱47 na mga kandidato mula sa kabuuang 183 na tumatakbo bilang senador ang idineklarang nuisance candidate ng Commission on Elections o COMELEC. Ito ay ang mga politiko na naghain ng kanilang kandidatura para sa susunod na halalan sa May 2025. Ayon sa COMELEC, maaari pa ring iapela ng mga nuisance candidates ang naturang desisyon. Samantala, nasa kabuuang 66 na ang kasama sa partial list ng mga opisyal na kandidato sa pagka-senador.
Sa tala naman po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay nasa halos 8,000 individual o higit 2,000 pamilya na ang naapektuhan ng kasalukuyang bagyo. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa datos na naitala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kahapon, ika-11 ng Nobyembre alas 6 ng gabi ay nasa 1,000 pamilya at individual ang apektado sa bagyong Nika. Base sa ulat, ang mga apektadong rehiyon ay ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol at Cordillera Administrative Region. Nasa 125 ang apektadong barangay kung saan higit 2,000 pamilya naman ang apektado at higit 7,000 individual. Tiniyak naman ng DSWD ang sapat na pondo para rito kung saan nasa higit 115 milyong piso ang kasulukuyang halaga ng standby funds at higit 2 bilyong piso naman para sa food at non-food items. Ibinahagi naman ng kagawaran na patuloy ang pagriripak nito ng Family Food Packs o FFPs para sa agarang distribusyon ng tulong. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Bahagya na pong humina ang bagyong Nika na kumikilos pahilagang kanluran patungo sa West Philippine Sea kung saan inaasahan ang paglabas nito sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Inaasahang patuloy pang ihina si Nika habang papalapit sa Timog China. Sa kabila nito nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Ilocos Norte, Hilagang Ilocos Sur, Apayao, Hilaga at Kanlurang Abra, Kanlurang Babuyan Islands at Hilagang Kanlurang Mainland Cagayan. Susunod sa News Force. DICT nagbabala ukol sa lumalaganap na tech scams. PBBM kumpiyansang mapadami ang investor sa bansa matapos pirmahan ang Create More Act. PBBM positibong walang magiging pagbabago sa PHUS Treaty matapos ang pagkapanalo ni Trump sa pagkapangulo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang magbabago sa relasyon at kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ito ay kaugnay ng pagkakapanalong muli ni Donald Trump bilang presidente ng Amerika. Matatanda ang binati ni Marcos si Trump sa kanyang pagkapanalo na umaasang makapag-usap at makapagtulungan sa mga mas malawak na issue. Nanalo si Trump matapos ma-secure ang mahigit 270 Electoral College votes. Samantala, matapos mapirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Create More Act, kumpiyansa ang administrasyon na mas dumami ang mga investors sa bansa. Mas tataas din umano ang oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Para sa detalye, narito ang ulat. Mas mapataas ang bilang ng mga mamumuhunan o investors sa bansa. Ito ang inaasahan ng kasalukuyang administrasyon. Dahil ito sa kamakailang pinirmahang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy o Create More Act. Ayon sa naging talumpati ng Pangulo, isa ito sa resulta ng kanyang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang lider ng bansa sa kanyang mga foreign trips. Layon umano ng batas na ito na maging isa sa mga investment destination ang Pilipinas. Ngunit paano? Sa ilalim ng batas na ito magkakaroon ng panibagong tax regime at incentives tax para sa mga negosyante para makahikayat ng mas marami pang mga investors. Mula sa 25% ay pinababa ang corporate tax sa 20% na lamang.
Mapapababa rin ang manufacturing cost ng mga kumpanya dahil babawasan na ang tax ng kanilang kuryente. Pinalawig din mula sa 17 years ay magiging 27 years na ang availment ng mga tax incentives. Kumpiyansa ang administrasyon na malaki ang magiging ambag nito sa ekonomiya, gayon din sa pagpaparami ng oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nakipagkasundo si Finance Secretary Ralph Recto sa Asian Development Bank o ADB para sa isang proyektong magtatayo ng Climate Resilient Expressway sa kahabaan ng Laguna Lake na nagkakahalaga ng 181.2 billion pesos. Layunin ng Laguna Lakeshore Road Network Project na mapaluwag ang daloy ng trapiko at mabigyan ng proteksyon laban sa pagbaha ang mga komunidad sa paligid ng lawa. Ang proyektong ito ay inaasahang magbibigay ng tulong sa ekonomiya ng Laguna at sa buong rehiyon ng Calabarzon. Umabot po sa 5 milyon ang napagserbisyuhan na sa EDSA Busway Rideshare Program noong nakaraang buwan. Makibalita tayo kay Daniza Lopez. Naitala ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC ang higit 51 milyong pasahero sa EDSA Busway magmula noong Enero hanggang Oktubre nitong kasalukuyang taon. Ayon sa SAIC, nagpapatunay ito sa dedikasyon ng ahensya na mapagserbisyuhan ng publiko pagdating sa maaasahang transportasyon. Anya 317 mga bus ang bumabiyahe araw-araw kung saan umabot sa 5 milyong pasahero ang naitala noong nakaraang buwan. Pagbibigay diin ng SAIC, pinapanatili nito ang maayos na daloy ng trapiko kaya't mahigpit ang mga patakaran na ipinapatupad dito. Kaagapay naman sa EDSA Busway Ridership Program, ang Philippine Coast Guard o PCG, Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, binusisi sa Kongreso ang 500 milyong pisong pondo ng Office of the Vice President o OVP sa ilalim ng pamamahala ni Vice President Sara Duterte dahil sa anomalyang kaakibat nito. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nagsimula na ang masusing pagsisiyasat sa Kongreso hinggil sa hindi pangkaraniwang paglalaan ng 500 milyong pisong pondo o confidential fund para sa Office of the Vice President o OVP sa ilalim ng administrasyon ni Vice President Sara Duterte. Sa nasabing pagdinig, kinumpirma ni OVP Chief Accountant Julieta Villa del Rey na wala pang ibang vice-presidente ang nabigyan ng ganitong kalaking pondo para sa confidential activities mula pa noong panahon ni Vice President Salvador Laurel. Ayon kay Villa del Rey, ang 500 milyong piso ay inilabas sa 4 na yugto ng 125 milyong piso mula sa ika-4 na quarter ng 2022 hanggang sa ika-3 quarter ng 2023. Dahil dito, lumakas pa ang panawagan ng ilang mambabatas para sa mas malinaw na paliwanag at masusing pagsusuri ng pondo. Samantala, isiniwalat naman ni OVP Budget Officer Kelvin Teñido na walang confidential fund na inilaan sa dating Vice President na si Lenoy Robredo. Bagamat si dating Vice President Jejo Marbinay ay minsan nang humiling ng naturang pondo ngunit kalaunan ay ipinabalik ito. Dito ay nilantad din ni Representative Jinky Luistro na bago pa man maging pangalawang Pangulo si VP Sara ay sanay na ito sa malaking confidential funds noong siya ay alkalde pa lang ng Davao City. Sa patuloy na pagdinig, ipinunto ni Nueva Ecija Representative Micaela Swansing na kahit nagbigay ng unmodified opinion ang Commission on Audit o COA, nilinaw na hindi ito nangangahulugan na walang irregularidad sa paggamit ng pondo. Samantala, idineklara na mayroong 4 na opisyal ng OVP ang na-contempt dahil sa patuloy na pag-iwas sa pagdinig ng komite. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Samantala, handa at aktibo ang Philippine Coast Guard o PCG na respondihan ang pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan sa Northwestern Luzon pagdating sa rescue operations. Ito ay bilang paghahanda sa Bagyong Nika kung saan inihanda na nito ang mga tauhan at inilabas na rin ang mga response equipment at rescue assets. Tiniyak din ito na gumagana ang lahat ng mga radio communication device para masiguro ang komunikasyon sa gitna ng kalamidad. Sa ibang balita, nagbigay paalala ang Department of Information and Communication Technology o DICT sa publiko ukol sa lumalaganap na tech scams, lalo na ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, ang bagong scam na ito ay hinihikayat ang publiko na pindutin ang link mula sa mensahe. Babala pa niya, huwag magpapadala sa tila makatotohanang link na ito upang hindi makuha ang inyong mga personal na impormasyon. Tiniyak ng ahensya na makikipag-ugnay na sila sa mga bangko, telecommunication companies at e-wallet providers sa lumalaganap na issue. Susunod sa News Force. NHA ginawad ang higit 100 titulo ng lupa sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng ahensya. Umano'y special treatment kay Kibuloy, binatikos ng isang kongresista. BOC kinumpiska ang 2.5 million pesos na abandonadong sigarilyo sa loob ng container van sa Cagayan de Oro. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inalamahan ng isang kongresista ang umano'y nagiging special treatment kay Apollo Kibuloy. Ito ay matapos na payagan na mas mapatagal pa ang pananatili niya sa ospital. Para sa detalye, narito ang ulat. Kinumpirma ng Philippine National Police na dinala sa ospital si Apollo Kibuloy matapos ang paninikip ng kanyang dibdib at irregular heartbeat. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, dinala si Kibuloy sa Philippine Heart Center dahil ang insidente umano ay isang banta sa buhay ng pastor. Bago madala sa ospital ay nakadetine si Kibuloy sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Naharap si Kibuloy sa kasong sexual at child abuse at qualified human trafficking. Samantala, binatikos ng isang kongresista ang pagpayag ng korte na manatili sa ospital si Kibuloy hanggang November 16. Ayon kay House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, pagpapakita ito ng selective justice at special treatment kay Kibuloy. Paggigit niya, hindi makaturungan na agad na garantihan ng korte ng medical furlough si Kibuloy sa kabila ng mabibigat na kasong kinaharap niya. Aniya, ang ibang mababang political prisoner na may malubhang sakit ay hinahayaan lamang magtiis dahil sa kawalan ng maayos na medikal na atensyon. Panawagan ng kongresista, maging patas ang hustisya at bigyan ng pantay na konsiderasyon ang lahat ng mga bilanggo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ayon sa Department of Health, naitalang mahigit 77,000 doses ng bakuna laban sa infectious diseases ang naiturok sa mga public school students ng Metro Manila nitong nagdaang linggo. Ang mga bakunang naibigay ay measles, rubella at tetanus diphtheria para sa mga grade 1 at 7 students at human papillomavirus vaccine naman sa mga babaeng grade 4 students. Ang libreng bakuna ay parte ng DOH School-Based Immunization Program na ipinatupad noong 2015 ngunit naantala dahil sa pandemya. Nito lamang Oktubre muling naibalik ang vaccination campaign para sa mga estudyanteng nasa grade 1, 4 at 7. Dagdag ng DOH, magpapatupad sila ng catch-up campaign sa mga hindi naturukang estudyante sa susunod na linggo.
Samantala ay ginawad ng National Housing Authority o NHA ang 101 Certificate of Lot Awards o SELA sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng ahensya sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang kaganapan ay bilang pakikiisa ng NHA sa isinagawang housing caravan ng lokal na pamalaan ng naturang lalawigan. Bukod dito ay pinagkaloob din ng NHA ang titulo sa 75 pamilyang benepisyaryo ng programang pabahay para sa mga nakapagbayad na ng buo sa kanilang amortisasyon. ₱2.5 million na halaga ng abandonadong sigarilyo. Ito ang nakumpiska ng Customs sa Cagayan de Oro. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Patuloy ang kampanya laban sa smuggling ng sigarilyo matapos makumpiska ng Bureau of Customs o BOC Port of Cagayan de Oro ang 10,750 reams ng walang dokumentong sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng ₱2.5 million. Ang mga sigarilyo ay natagpuan sa isang abandonadong 10 pulang container van na nakabiyahe sa isang 10-wheeler truck sa barangay Puntod, Cagayan de Oro City noong 24 ng Oktubre. Kasama ang Customs Intelligence and Investigation Service o CIIS at iba pang ahensya ng pulisya isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa pagpasok ng mga iligal na sigarilyo. Dito na kumpirma ng Customs Examiner na ang container van ay may lamang 215 master cases ng modern brand na sigarilyo. Nakumpiska ito dahil nilabag nito ang Custom Modernization and Tariff Act dahil sa kawalan ng import commodity clearance mula sa National Tobacco Administration. Kabilang rito ay nakumpiska rin ang truck dahil sa pagsasakay ng smuggled na mga produkto. Pahayag naman ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio, patuloy ang pakikipagtulungan ng BOC sa mga ahensya nagpapatupad ng mga batas upang palakasin ang seguridad ng bansa laban sa mga iligal na produkto. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Opisyal na pong nailabas ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang listahan ng 15 manlalaro ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Sa nalalapit na pagsisimula ng Window 2 ng Federation International Basketball Association of FIBA Asia Cup Qualifiers, opisyal nang inilabas ng SBP ang 15 roster ng Gilas Pilipinas men's team. Para sa lineup, muling nagbabalik si Anje Kuame, katuwang ang naturalized player na si Justin Brownlee bilang paghahanda ng bansa sa pag-host at kritikal na qualifying round kontra New Zealand at Hong Kong. Kabilang din sa roster ang Philippine Basketball Association luminaries gaya ni na Junmar Fajardo, Scotty Thompson, Japet Aguilar, Calvin Oftana, Chris Newsam, CJ Perez at Jamie Malonzo. Hindi rin nawala sa listahan ng Japan Basketball League players na sina Dwight Ramos, AJ Edu at Kai Soto. Bukod dito ay makakasama rin ng pambansang kupunan ng Korean B-League standout na si Carl Tamayo at UAAP sensations na sina Kevin Kiambao at Mason Amos ng Lasal. Kasalukuyang may hawak na 2-0 record sa Group B ang Gilas, kung saan una nitong makakalaban ay ang New Zealand sa ika-21 ng Nobyembre at susundan ng laban kontra Hong Kong sa ika-24 ng buwan sa Mall of Asia Arena. Ang laban ay bahagi ng qualifying round para sa FIBA Asia Cup, kung saan ang bawat koponan ay naglalayong makakuha ng pwesto sa tournament. Kasabay nito ay ang paghahanda ng MMDA upang umasiste sa maayos na pagdaraos ng kompetisyon, kung saan magde-deploy ang ahensya ng traffic enforcers para pangasiwaan ang trapiko sa pagdating ng mga basketball players sa bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita,
bagong species ng blueberry na diskubre sa Mount Apo. 47 senatorial aspirants idineklarang nuisance candidates. BBBM positibong walang magiging pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos matapos ang pagkapanalo ni Trump sa pagkapangulo. Kongreso binusisi ang anomalya sa milyong pondo ng OVP. Umano'y special treatment kay Kibuloy, binatikos ng isang kongresista. At 15-man roster ng Gilas para sa FIBA Asia Cup qualifiers inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.